Yung background nito, yung 18th century. 18th century ang background niyan. Kaya yung mga nakikita natin sa screen. Ito, ang American Restoration History from 1800 to 1900. Yan ang kalakasan ng pag-restoration movement. Na-influensyahan sila ni Barton Warren Stone. Yung isa rin sa restorers. Kasi apat nga sila. Si Thomas Campbell at saka yung anak niya si Alexander, si Barton Warren Stone at saka si Waldorf Scott. Yun ang apat sila na ama. Kaya ito ang si Barton Stone dito, isa sa mga paraan kung saan nagkaroon ng mga meeting revivals. Ito na ngayon yung nangyayari sa atin, yung church planting. Yung sa kanila, camp meeting revivals. Kaya nag-iimbita rin sila ng mga tao upang makinig sa kanilang mensahe na ginagawa natin ngayon, yung church planting. Kaya yung camp meetings na ito, biglang naging ano ito, naging talagang tanyag doon sa buong Amerika. At ang isa na rito si James McGrady na noong 18th century, isa siyang Presbyteriano na preacher. Pero alam niya ang katuruan kaya medyo lumipat din siya sa Church of Christ. Pero siya ang nagpasimula dito yung my first and second awakening. Yung ibig sabihin doon, yung paalam nila sa mga tao na mayroon talagang tunay na iglesia na mula pa doon sa Jerusalem. Kaya yun ang first and second awakening na yung mga tao ay gumising na dahil mayroon ng totoo na sinasabi ng banal na kasulatan. At saka nagkaroon nga sila ng mga pag-away-away, ang civil war sa South at saka sa North. Kaya medyo ang naging mabagal ang kanilang pag-restore kasi iba sa away na gira. Ito si James McGrady. Yun ang nagpauso na kailangan pala yung mga camping meetings o camp meetings epektibo dahil may mga tao sila na inimbitahan. Siyempre, para dadalo sa kanilang meeting. O tulad doon kay Brother Jonah Dineruan, gospel meeting yun. May mga tao sila inimbita. Ganon din nangyayari sa restoration movement noong 18th to 19th century. 1760 pinanganak at namatay siya ng 1817. Pero siya pala ito ang nagplano ng mga gospel meeting na ito o revival. McCready ang unang ginawa niya na parang camp meeting noong Hulyo 1800 sa Gospel River Church, Southwestern Kentucky, pero malapit lang ito sa Alabama kasi yung mga sa Kentucky nag-migrate doon sa Alabama. Kaya doon siya nagsimula at dinala niya ito sa Alabama ang kanyang ideya na kailangan mayroong mga camp meeting o gospel meeting para isa sa paraan na para may church planting na tinatawag. Kaya ng 1801 doon ang nagsimula. Ang iba na mga pagtitipo naman sa mga camp ay na ano na ito na talagang naging tanyag na. Kasi itong paraan nila na para makahikayat ng mga tao. At isa na doon sa Cane Ridge in Bourbon, Kentucky. Ganon din ito. Malapit doon sa bahay pala ni Barton Stone. Taga Kentucky pala ito siya. Na isa siyang Presbyteriano na pastor. Alam naman natin ang background niya bago sa naging Church of Christ. Kaya preacher ito siya ng Presbyterian. Kaya itong Casper River meeting. Yung doon una na nag-meeting sila. O malawak alam mo yan? Parang kasi
ang lugar nung araw, wala pang mga masyadong building na tulad ngayon na 20th century na. Mga malawak ang lupa. Kaya dito sila nag-held ng River Meeting House. Itong pinagsimula na ginawa ni McGrady dito sa Gasper River Meeting House. At ang doon naman nangyari sa Ken Ridge noong Agosto 1801 ay mayroon din doon na ang may mga katunggali sila doon sina Brother Stone na may mga Presbyterian na nagtulong din sa kanila kasi ang background ni Barton Stone ay Presbyterian. Kaya gusto nila na magkaisa na lang Presbyterian at si Brother Stone o na mag-unite at kailangan ang Biblia lamang ang pag-aralan, wala nang iba, walang human creed, kundi Bible alone. Yun lang ang pag-aralan. Kasi yun ang diyan nakasulat yung banal na salita. Oh. At ang mga dumadalo pala doon, kalahin mo yan, oh, 20,000, 20,000 hanggang 20,005 o sa mga meeting nila. Isa dito sa Kenridge Revival. Kasi pag dumalo sila, i-revive sila. Nasa kanilang katayuan na sila ay naligaw, iwawasto sila ngayon ng itong mga restorers. I-restore sila doon sa dating iglesia, yung una, original, yung sa Jerusalem. Kaya akalain mo yan, 20 to 20,000 ang nag-a-attend dyan. Ang dami. Hmm. At sa mga panahon na yan, ang pinakamalaking syudad dyan ay yung Lexington. O, malaki na yan ha, pero ang population 1,795 lang. Dahil madalang pa ang tao dito. Kaya kung ibigay mo ang imahe nitong mga camp meeting nito sa Kindreds, sabi ni Stone, sabi niya, ang pagtitipon nito ay nagsimula hanggang mula Friday, ang nagpatuloy ng 6 o hanggang 7 araw. Kaya isang linggo. Oh, sabi niya, simula Friday hanggang patuloy sa 6 na araw at inabot ng 7 araw. Alam mo 20 to 25,000. Kaya araw-araw siguro magandang ano nila. Kasi magaling na preacher ito sila. Kaya yung 1801, Cane Ridge Revival, dito yan sa parte norte. Yung ng Alabama yan dito kasi nagsimula dito. Yung Cane Ridge Revival dito ang unang church na yung 1807 sa Cane Ridge po yun. 20 to 25,000 attendance for 7 days gospel revival. Kaya matagal-tagal. Pero marami naman to sila mga preacher na nagsalitan. At saka isa talaga itong maganda na tingnan. Oh, na ang mga karamihan ay dumadalo sila sama-sama. At ang kanilang ang transportation ng araw, yung mga wagon o yung mga karwahe. Oh, di nagdadala ng mga provision, may mga tent sila kung saan. Kala mo, isang linggo eh. Kaya kailangan nila ang tents para doon sila matulog. Oh, may mga provision na nadala. Oh, kaya yun ang ginagawa nila, na sama-sama sila sa pagdinig nung tinatawag na gospel revival. O mahabang misa. O doon nalagay ang pagkain sama-sama, parang ano ito, parang potluck ito eh. O, at ang lahat ay imbitado sa pagkain. At kita mo na may Presbyterian, may Baptist, may Church of Christ, pero sama-sama sila sa kainan. Kaya parang magandang samahan nila. Mula simula hanggang sa matapos ang pagtitipon na yon. Mababasa din ito, may history ito sa Christian Messenger, February 18, 27. Yan ang nung una wala pa mga kotse, wala pa karwahe yan. O ito ang karwahe pala, ito ang wagon.
Ito. O, hanggang sa taas sila sumasakay. Oh. Ito ang karwahe, yung mahaba yan na maraming kabayo. Yun ang transportasyon nila noong 18th century. Ang mga camp meeting na ito, may mga Methodist, Baptist, may mga Kristiyanos din. Sa loob ng 40 taon ay naging tanyag ito doon sa kanilang lugar na yan. Lalo-lalo na dito sa Alabama dahil dito nagsimula ang Church of Christ sa Alabama. Kaya dito sila nagtipon-tipon at gumaganap nito ng mga camp meetings. Mga daang-daang mga pagtitipon sa camp meeting na ito. At ginaganap ito taon-taon. Kaya parang lectureship din at sa Church of Christ. May lectureship tayo na ginaganap taon-taon. Hanggang sa ito ay naging tanyag. Kaya ugali na pala ito ang lectureship na gawin natin taon-taon. Kasi simulaan nila ito. Sinimulan nila doon sa kanilang pag-restore. Kaya nadala na rin natin ang pagdiwang na ito o ang okasyon na ito na ginaganap natin taon-taon. Kaya ang mga unang preachers na gumaganap nito ay doon sa mga kampo ni Stone. May ano sila doon, mayroon silang ugnayan. Yung mga preachers dito na gumaganap ng mga camp meetings, kala mo isang linggo. Kaya marami ito sila. Pero ito sila, mayroong background ni Stone, yung pangalan niya. Kaya Church of Christ ang inadala dito. Mula sa north ng Alabama hanggang sa kalagitnaan ng 1820, ito ang sinasabi nila na talagang kapurihan ito, araw ng pagpupuri na ginaganap sa bawat camp meeting, revivals. Kaya i-revive nilang tao at tuturuan nila kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan para maibalik ang tunay at totoong iglesia na nakasulat doon sa banal na kasulatan. Yan, North Alabama na talagang saturated na yan. Ito, kaya walang mga bahay. Kaya dito sila nagka-camping. Tatayo lang sila ng tent at tatagal sila ng mga isang linggo hanggang sa matapos ang kanilang gospel meeting. Kaya ang tao talaga madoktrinahan mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Kaya marami ang nadala nila sa iglesia, lalo doon sa norte ng Alabama. Kasi wala pa mga bahay, bundok. Kaya malawak ang lugar. Pwede siguro 100,000 tao dyan. Sa kanila, 20 to 25,000 ginagawa nila dyan. Ang unang mga preacher na nagpanumbalik sa iglesia na ito ay hanggang doon sila nakaabot sila doon hanggang sa northern counties. Ang counties na ito, mga probinsya ito sa Alabama, doon parting norte. Kaya ang counties yan ang probinsya. Tulad ng Manila, NCR, dati Rizal ang probinsya niya. Ngayon NCR na tayo. Kaya ganun din ang nangyari sa kanila. Bawat probinsya ay gumaganap sila ng mga pag-meeting o yung camp meeting. Kaya sa loob ng 15 taon, ang camp meeting na ito ay ginaganap taon-taon o annually. Ginaganap nila ito sa Lauderdale. Lauderdale, Alabama din ito. Limestone, Madison, Jackson. Ito ang mga lugar doon sa norte ng Alabama na kung saan doon nila ibinuhos na mga preacher nito ang katotohanan para maturuan ang tao. Kaya tinatawag nila na revival. Ibalik o sagipin yung mga tao na wala pa sa katotohanan. Kaya may mga dalawang rason dito. May basic reason. Ang sinasabi dito na ang mga pagtitipon na ito sa mga camp meeting
bago itong mga panahon nito, mayroong mga ginagawa na sila na ang mga makasalanan ay kailangan makarating din sa kanila ang kaligtasan. Ito ang kanilang talagang nature of conversion o kanilang misyon na ang makasalanan ay kailangang maligtas. Kasi kautusan nga yan, di ba? O sabi sa John 3:16, kung sino man, oh, kaya lahat na tao kailangan iligtas. At saka sa 2 Peter 3:9, oh, whoever, kung sino man, ayaw ng Panginoon na mapahamak, kundi sila iiligtas sa pamamagitan ng pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya ito ang kanilang talagang rason kung saan kailangan nila itong mga tao na maturuan. Dalawa. Dalawang katwiran na ginagamit nila. Yung natural conversion at ipanalangin yung mga makasalanan na makaabot naman sa kanila ang uh, katotohanan. Yan ang unang plano nila. Yan, mga camp meetings na yan. O the Church and the Restoration Movement. Itong camp meeting, may tent lang. Doon sila lahat sa loob. Malawak ito. Kalahin mo, 20 to 25,000. O may mga misa sila, sama-sama, Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ. Sama-sama sila dyan na kakain. Kaya magandang samahan nila. Kasi parang magkaisa sila. At Biblia ang pinag-usapan dito. Walang human creed. Kung mayroon man ang ginagawa yung mga denominasyon, yung mga Baptist, talagang patunayan nila yan. Pero yung mga restorers, talagang Biblia lang. Di ba sabi ni Thomas Campbell? Thomas Campbell. Magsalita tayo kung sinasabi ng Biblia at manahimik tayo kung hindi sinasabi. Kaya itong Church of Christ nito, biblical tayo. Kaya gusto nila na ibalik ang dating iglesia para malaman ng mga tao. Kaya yung mga Baptist na iban, Methodist, daming lumipat sa Church of Christ. Dahil alam nila na ang tinuturo ay biblical. Wala tayong turo ng tao na ginagamit ng ibang denominasyon. Kaya yun ang camp meetings yun ang kahalagahan. Ang pangalawa, kailangan, sabi na nga, kasi nakasulat ito sa Alabama Journal. Kwento na ito, kaya naging history siya. Kasi ito na ang nangyayari noon. Dahil restoration, kailangan may record sila ng nangyayari noon. Kaya ito na ang restoration. Kasi kailangan nila na sasabihin talaga ang paglago o moving yung kailangan malaman ng mga tao ang katotohanan. Dahil maraming mga tao. Kaya mga preacher dito sa mga meetings nito ay naging isa lamang ang kanilang adikain at ang adikain nila na iligtas ang mga tao. Kaya meron silang immediate decision dito. Ang sinatawag dyan na kailangan malaman ng mga tao. Kailangan desisyonan na nila dahil katotohanan ito. Today is the day of salvation, hindi na ipaliban ito. Di ba? Kaya 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Kaya yung immediate decision nila na ang mga makasalanan ay dapat tanggapin na nila. Sa loob naman ng isang linggo. Hindi ka ba matuto niyan? Hindi mo pa ba makuha ang sinasabi ng Panginoon na lalapit sa Kanya? At ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya marami ang tumanggap. Kasi iyan ang desisyon nila. Immediate decision na kailangan malaman nila ito. Yung mga preacher na ito. Tanyag sila sa pagpalaganap ng salita. Kaya ito ay ang naging dahilan kung saan mayroong mga damdamin dito, emosyon. Kasi ikaw ba naman, pagsabihan ka na wala ka pa sa kaligtasan at may katotohanan na sinasabi. Kaya maramdaman mo talaga, matatakot ka. Dahil ang sinasabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi na pwede pagliban.
Kaya ito ang sinasabi ni Winthrop Hodgson. Isa din ito sa mga preacher doon sa camp meeting na sinasabi niya, ang ginagawa natin o ano ba ang nangyayari sa atin kung tayo ay magkasala o mayroon tayong pagkakamali o mayroon parang wala na tayong pag-asa o wala nang na sinasabi, wala na tayong assurance na ano parang wala na tayong makikita pa na kasiguruhan sa mga ilang araw o inuras. Kasi emphasize dito, yung today is the day of salvation. Yun ang kanilang immediate decision ng mga preacher na ito. Kaya magaling ang kanilang tinuro dahil base sa Biblia. Kaya ang nangyari dito ay marami ang tumanggap. Oh, marami sila. Oh, iba nagsisigaw pa, iba umiiyak. Parang ano nito, yung parang sa iba. Kasi iba-ibang ano ito, mga denominasyon, Methodist. Kaya nandyan pa sa kanila yung magsisigaw, iba parang na ano nabubuwal na, iba nagtumatakbo, iba parang ang nangyari diyan parang sa mga denominasyon na mga spiritual na ano, mga ritual nila. Oh. Kasi nakita nila na sila pala ay makasalanan at kailangan nila ang magsisi. Kaya maraming na-convert. Oh, na naganap outburst may mga yan ang ginagawa ng ibang reliyon yung mga magpalakpakan diyan takbo-takbo iiyakan sa Church of Christ wala yan hindi naman sinasabi sa Biblia yan eh. Kaya ang mga kasi dami sila kaya yun ang ginawa nila na mga pagtanggap sa Panginoon. Ito ang revival na dami nila mga tipon-tipon nila. Camp meeting, pero malapit to sa chapel. Yung camp meetings around counties of Alabama o sa mga probinsya ng Alabama. Kaya doon talaga naganap ang maraming tumanggap sa Panginoon. Dahil doon nagsimula yung Church of Christ, di ba? 1807, wala pa sinakampil. May Church of Christ na. Kaya doon na nangyari ang tunay na pag-revive nila. Dahil nag-aaral siya sa Biblia kaya alam nila na mayroong original na iglesia na itinayo ng ating Panginoon doon sa araw ng Pentecostes. Kaya ang pagtawag sa kanila, Church of Christ, dinadala nila yan. 1807 o 1809 dumating si Thomas Campbell. September 29, 1809. Oh, wala pa siya, mayroon ng restoration movement doon mismo sa Alabama. Yun, the oldest church sa buong Amerika. Dahil 1807, mayroon ng Church of Christ doon. Hanggang ngayon, sila ang naging tanyag. Malaking membro doon sa Alabama na ito. Ikumpara sa ibang states, 50 states na ngayon yung Amerika. Sila ang number one na kung saan ang Church of Christ ay marami. Kala mo 900 congregation sa buong Alabama na yan. Kaya sila talaga ang nag-restore. Dumating lang sina Alexander Campbell, talagang pinapopular lang nila na makilanlan na ang totoo na iglesia. Kaya ang mga camp meetings na ito ay at marami itong talagang na naibalik sila na ang kanilang damdamin ay nakuha talaga ng mga restorers nito dahil sa kanilang turo. Kaya ito ang sinasabi nila na marami mula sa simula pa lang hanggang sa 1820s. O, kasi 18 to 1900 ito. At ang sinasabi nila na yung bautismo, isa rin sa katuruan ito. Dahil ibang mga denominasyon, lalo mga Presbyterian, Baptist, once saved, always saved. Yun sa kanila. Ang yung mga restorers,
itinuro nila ito. Ang introduction ng bautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Oh. Lalo si B.F. Paul, isa rin ito sa mga preacher. Yung may sa camp meeting doon sa Jackson, and Lauderdale counties, yung mga probinsya ito sa Alabama. Siya ito ang nagturo na ang bautismo ay para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Benjamin Frank Hall ito siya. At ito ay nagbago ng yung nangyari sa mga tumanggap. At sila ay talagang pinatunayan nila na kanilang makita ang katotohanan. Kailangan malaman nila ito, ang katibayan kung paano maligtas ang mga tao. O, ito ba, yung 5 steps na ginagawa natin, dito na nila itinuro mula pa ito noon, yung hearing, believing, obeying the gospel, as taught by Luke, at saka sa in Acts 2. Kaya 5 steps of salvation ito ang tinuturo nila doon. Na ginagawa din natin ngayon sa ating pananambahan. Sa church planting, ito din po ang ating ginagawa para ng isang tao ay makagkaroon ng kaligtasan. Yung 5 steps of salvation, yung 5 na yan na ginagawa natin. Simula pa pala yan, nandoon na sa kanila na yan. Ginagawa na yung mga magaling na mga preachers ng Church of Christ noong 18th to 19th century. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia. Kasi Biblia ang pinag-aralan, hindi yung human creed. Anong sinasabi dyan sa mga gawa 2:28, di ba? Isa ito sa kanilang turo. Anong sinasabi ng Biblia? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya tulad doon sa Pentecost, yung araw ng Pentecostes, na magtanong sila dahil natusok ang kanilang mga puso. Dahil ang tema ng sermon ni Pedro na ipinako nila yung manliligtas doon sa krus sa Kalbaryo na si Jesus. Kaya natusok ang kanilang puso. They were pricked to their heart. Kaya nagtanong sila, mga kapatid, anong gagawin namin? Dahil sila pala ang nagpapako doon sa tagapagligtas. Kaya itong sinabi ni ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ng Panginoon, para patawarin ang kanilang makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ito ang isa sa mga tema nila na pinalaganap o pinatanyag ni Benjamin Frank Hall. Yung that the baptism is for the remission of all sins. Yan ang sasabi niya. Kaya nung panahon ng 1,825 hanggang naging 1,840 na po, yung mga meetings na ito, yung pagtipon-tipon sa mga kampo o camp meeting o sa mga ilang ito, ay talagang epektibo ito. Isa ito sa mga paraan kung saan ang makasalanan ay madala o tanggapin nila ang Panginoon. Kaya dumami ang members ng Churches of na nagtuturo, si James A. Matthews and Ephraim D. Moore, na nakatira lang sa Florence. Isa rin ito sa lugar, di ba? Pinag-aralan natin ito, ang Florence, county of Alabama. Kaya gumawa sila ng limang pagtitipon sa northern part ng Alabama counties hanggang dumating sa 1827. Pero magsimula sila 1825 hanggang 1840. As early as 1827, kaya 1825 yan. Seymour naman, talagang attended o talagang
dumadalo sa bawat taon, dumadalo. Sa Antioch, doon din sa Alabama ito. In Jackson County, probinsya ng Jackson, Antioch. Kaya Alabama din yan. Sinimulan nila ng Huwebes. Oh. At patuloy sila hanggang tanghali ng sumunod na Miyerkules. Kaya mo yan? Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Martes o 6 na araw. Oh. Iyan ang kabuuan kung saan sila nagtipon-tipon para pag-aralan at ipalaganap ang magandang balita ng ating Panginoon upang sa kaligtasan ng mga tao. Iyan o yung The Great Commission. Humayo kayo. O kaya nagsihayo na sila noong Restoration Movement. Ito ngayong Restoration History. Kaya si Matthews, yan, isa sa tanyag na preacher, at saka si Ephraim D. Moore. O, makita natin sa mukha nila. Talagang tunay na alagad ng Panginoon. Dahil nakikilala nila na ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili ang Panginoon. God is no respecter of person. Wala, ang lahat ay kailangan mailigtas. Kaya, ang sinasabi dito, na sa loob ng 20 taon, marami ang dumadalo sa mga gospel meeting na yan. Sa panahon na yun, 18th century to 19th century, ay yung isa sa Antioch na bayan din ito ng Alabama. Ang sinasabi nila dito, yung Christian Messenger kay ano ito kay Barton Stone sa kanyang parang literature ito o magazine. Dito nakasulat kung anong ginagawa niya. Oh. Noong October 1827, kaya marami ang dumadalo. Oh. Kaya mo sa 20 taon nila na patuloy. Kaya nung mga nakaraan ng mga nakaraan ng isang ng buwan na yon ng 1827, may sinulat si Moore tungkol sa camp meeting na ganon din ang katagal nung nangyari sa Florence, isang isang probinsya nito. Lauderdale County, Florence, may katibayan. Kaya tinatawag natin na history repeats itself. Yun ang history. Kaya noong September, sa panahon na yan, 18, October, September. September, October pala. Oh. In September, nasa ganong panahon, si Matios, gumawa din siya ng 3 linggo na paglalakbay niya doon sa parte ng Alabama, sa norte. At nakarecord din doon na sa kanyang panahon na yon ay siya ay dumalo din sa 3 camp meetings bukod doon sa kay Moore na ginawa kay Matthews naman ito. Kaya sila ang tanyag na mga preacher nung araw na yon. At sila ay mayroon din naman doon sa isa na camp meeting sa Limestone, Morgan and Blount counties. Kaya marami mga probinsya o mga bayan-bayan ng probinsya ito ng Lauderdale County. Kaya talagang ano sila masigasig. Walang kapaguran nito sila, kalahin mo yan? Oh, 3 linggo na maglakbay ka para ipahiwatig o ipalaganap mo ang salita ng Panginoon. Kaya yun ang mga county, Lauderdale County, yung mga lugar na kung saan inikot nila yan, yung Blount na yan, marami silang pinuntahan, Marion, marami dyan, Lawrence, Jackson, Madison. Ito ang mga probinsya doon sa north part ng Alabama na kung saan doon sila talaga naglagi. Binuhos nila doon ang katotohanan. Hindi dito sa parte south, kundi sa norte sila. Dahil ang katanggap-tanggap, ang magandang balita sa norte, sa south ito, ang mga tao medyo ano pa, alanganin sila.
Kaya ang kanilang ginawa, doon sila talaga nag-focus sa northern part ng Alabama. Oh. Oh, kahit na hindi sila kilala, sabi nila, mayroon namang iba na mga nagganap na pagtitipon na nangyari dito sa state ng Alabama o na kung saan ang mga magkaroon ng mga pagdadagdag sa iglesia. Yung mga kapatiran nito, naging isa ding batayan ito na sa kanilang ginagawa, kahit hindi sila na-identify, si Matthews at si Moore, mayroon namang iba na nagpatutuo na dahil sa kanila, yung mga camp meetings nito, dumami ngayon ang kapatiran. Kaya habang ang mga pagmi-meeting nito, kasama dito ang mga Metodista at ang ibang grupo, Baptist kasama na yan, at saka Presbyteriano. Noong 19th century, ay iba na ngayon ang mga paraan na nangyayari mula sa Churches of Christ. Pero sabi niya, pare-pareho lang naman yan. Pero iba ang gusto mangyari ng mga restorers, yung Church of Christ na kailangan ibalik ang pangalan. Church of Christ, hindi Methodist, hindi Presbyterian, hindi Baptist. So sabi niya, pareho lang naman yan eh. Kaya may pagkakaiba. Differed in some ways. Sa pangalan lang, iba. Iba rin sa katuruan. Kaya yan ang nangyari. Kasi sama-sama sila doon sa gospel meeting. Siguro, iba, ayaw nila yung turo ng Church of Christ. Ang iba, gusto naman malaman nila ang katotohanan. Kaya dumami ang membro. Yung taga-Methodist, lumipat. Presbyterian, lumipat. Ang Baptist, lumipat doon sa Church of Christ. Kaya nagagalit sila sa Church of Christ. Kaya ang mga pagkakaiba dito ay sa pamamagitan lamang ng mensahe o sa turo ng mga Kristiyanos o yung Church of Christ. At ang ibang mga gawain dito ay lumago. Dahil ang katotohanan, ang tinuturo, hindi yung kasinungalingan. Kaya lumago ito. Dahil ang totoo ay totoo. At galing mismo sa banal na kasulatan, salita ng Diyos na kung saan inudyukan ng banal na espiritu ang 40 tao na isinulat ang Biblia. Kalayan mo yan? Katotohanan ang sinasabi rito. Kaya, yan, may Methodist Church. Dito, Church of Christ. Kaya, may pagkakaiba. Sa pangalan, iba na eh. Kaya ang mga tao, nagkagulo-gulo. At maraming tumanggap dito sa Church of Christ kasi mapakita dito sa banal na kasulatan. Magaling yung tumuturo, si Matthews at saka si Moore. Magaling yun. Kasi yun sila, nakapag-aral din yun sa Marshall School of Preaching. Yung dyan din mismo sa Alabama yan. Doon na nila pinag-aralan ang Bible School o yung ang Biblia. Kung sa ngayon, yung PBC, Philippine Bible College, at mayroon na ngayong Heritage Bible College sa Baguio. Kaya ito nangyari ngayon. Kaya yung sa pangalan na lang, iba na. Kaya may nagkaroon ng pagkakaiba. Pero tanyag ang Methodist, dami rin sila. Mas marami pa sa Church of Christ. Pero ang Church of Christ, kahit na kukunti, dahil sa katotohanan, lumipat yung taga-Methodist dito, Presbyterian at saka Baptist. Kaya nagkaroon ng maraming mga kapatiran. Dahil gusto nila ang kaligtasan. Ang Baptist, hindi ka nagtuturo ng baptism niya. Basta sabi na, ang ligtas, ligtas na talaga. Yan ang katuruan nila. Sila ni Calvin, yan ang katuruan nila. Once saved, always saved. Pero sa palibasa sa ganyan na nangyayari, yung kagandahan nito ng pagtitipon sa ilang o camp meeting ay maganda ito.
At hindi lang ito na nakikilala ng iba. Pero sabi ni Ephraim Dimor, ang lahat na grupo dito ay hindi pa nila na pagkilanlan ito ang kung ano ang tinuturo ng camp meeting. Pero ang mga tao, sila ay galing pa sa malayo at sa malapit. At ang kanilang pinagsasakyan dito ay yung wagon, sabi ko kanina, at saka yung karwahe. Marami sa ibang lugar pa na gusto makinig. Oh. Kasi hindi pa ito nakikilala. Yung mga camp meeting na ito, ano bang tinuturo nito. Kaya marami mga tao na gustong dumalo. Malayo man o malapit, lalakbay sila para makarating doon sa pinagtitipunan. Kaya sila ay gumagamit ng wagon, karwahe, carts, kariton ito na na hinihila ng kabayo. Ito nakita natin. Ito yung century yan. Wala ka pa makitang kotse diyan. Wala pa. Puro ito kabayo tsaka wagon. Kasi yan ang kapanahonan nila. Yan ang means of transportation nila. Ang iba nga naglalakad lang para maka-attend doon sa camp meetings. Oh, oh. Iba sa kabayo, iba on foot, lalakad lang. Pero malapit lang siguro ito. Baka Pasay, Las Piñas lang ito. Ang dala sila ng pagkain, Kelch, ito pang ano ito sa parang sa biddings. Ito, yung pang takip. Itong blankets, yung kumot, at iba pa na mga kailangan nila. At may dala silang tents, kung saan sila magtatayo ng tent o kung saan sila mag-camping. Kaya ginagawa na pala nila ito nung araw. Kung kalahin mo yan, sa iba't ibang gusto makita ang kaligtasan. Kaya sila ay nagbabiyahe, naglalakad lang ng iba. Pero yan, nakita natin yan. 18th century na transportation dyan. Yung wagon, karwahe. Kaya ang iba nga, tinatakpan nilang kanilang wagon ng canvas, yung parang tila na makapal para hindi sila mainitan. At doon na rin sila mismo natutulog. Yan ang karwahe. Yan karwahe yan. Carriage karwahe. At ito naman ang wagon. May takip yan, para hindi sila mainitan. Pero yung ibang walang wagon, naglalakad lang, dadala sila ng tent. Kaya ito ang means of transportation noong 18th century. 19th century. Dumating ang Ford Motors noong mga kalagitnaan na ng 19th century. 1927 nata. Kaya ito ang kanilang mga sinasakyan. Sabi ng isang witness, sabi niya maganda itong mga camping kasi may mga, di ba nagsisiga tayo tuwing camping doon sa Dreamland. Alam ko may nagsisiga doon. Parang, tapos ipon-ipon sila, may pag-aaral, kantahan ng himnal. Marami sila. May mga sulo. Yung torch dito, yung parang sulo sa amin yan. Pero dito hindi ko lang alam kung ano ang tawag dito sa mga Tagalog. Para pinapakita nila yan, pabalik-balik. At sila ay talagang makitaan mo sila na masaya. Doon sila sa mga foliage o mga ano ito damuhan. Nakikita nila na ang kanilang katayuan ay doon sila mismo sa gitna ng gubat. Kaya may camping. Ito. May kantahan o may exhortation, yung siguro Bible study ito, devotional, may panalangin. Iba na may shouting and mourning, yung talagang siguro tinanggap yung kanyang kasalanan makasalanan sa kaya sumisigaw at talagang dinaramdam niya na siya pala ay kailangan din ng kaligtasan. Kaya ito ang nangyari. Kaya maganda itong camp meeting na ito na ginawa nila. Kaya yan yung kantahan sila, singing at the campfires, o may siga sila.
Kaya maganda rin, oh. Tapos dyan na sila titira kasi may mga tent sila. Kaya singing at campfires. Kaya ginagawa natin ito kung halimbawa, mag-camping yung mga young people sa huling gabi na ito ginagawa. Huling araw. Parang get together party. Ayan ang ginagawa. Noong 18th century, ano na pala ito? Lathala na ito. Kaya yung mga pagtitipon sa ilang, doon sa Alabama, ay talagang naging malawakan na. Hanggang doon sa kabundukan na. Oh. Alam mo, sa kabundukan na. Hanggang doon sa kaduluduluhan ng mga probinsya ng Lauderdale to Jackson. O dami, oh. Morgan, Blount counties, yung binasa natin kanina. Inikot na nila yon. Pero sabi nila, palibas ay ito ay ginawa doon sa Fayette, isa rin itong bayan and Marion counties. Lahat sila ito, inikot nila. Ito mga lugar na ito. At ginagawa nila ang pagtitipon nito. Sa Alabama lang yan, sa state of Alabama. Dahil dyan talaga nagsimula ang Church of Christ. At hanggang ngayon, sila ang pinakamalaking membro doon. Maraming kongregasyon sa buong 50 estado ng Amerika. Number 1 sila. 900 congregation. Kalay mo yan. Ikumpara doon sa ibang states. Tapos ang California, 600 lang, pangalawa. Kaya dito talaga naturuan ng maigi ang mga tao. Interesado sila eh. Kalay mo na nagpapaalang, nakayapak lang, punta doon sa camp meeting at convicted sila. Nagsisigaw na ako'y makasalanan. Maraming nadala ang mga preacher dito. Magaling sila. Kaya ito ang mga nangyayari. Oh, yung dimis, yung mga namamatay ito dahil sa yung pagbago-bago uh, ng klima doon sa frontier. Malamig ito na mga lugar. Kaya mayroong mga namamatay na umaattend sa camp meeting. Pero ang isa dito sa pinakamahalaga, yung camp meeting na ito ay mayroong pagkakataon na ay yung mga naibibigay sa mga kalapit lugar dyan na ang kanilang tinitirhan nila, sitolan kasi binabahagi na itong mga lupa dito sa mga tao para magkaisa sila at ito ay parang bahagi para sa isang samahan nila. Kasi ang lupa nung araw, binibigay na lang sa mga tao. Dahil malawak nga, ilang, at saka hanggang sa kabundukan na sila. Kaya maraming mga namamatay dahil sa kondisyon na doon. Kasi history nga ito eh. Kaya totoo ito dahil nakasulat. At saka doon ito sa archives ng Alabama Journal. Kasi Alabama Journal ang kinuna natin ng kwento. Dahil doon nagsimula talaga ang Church of Christ. At sila ngayon ang pinaka-number 1 na members ng Church of Christ. Kaya ang iba doon na nagkaroon ng oportunidad, nagkaroon pa ng bahay, o nagkaroon ng lupa. O, binigay sa kanila. Dahil nandoon na sila. Binibigyan sila kayo ng lupa. Dahil malawak ang lupain. Nakita natin, wala pa mga building. Di tulad ngayon na halos polluted na. Kaya ito, camp meeting yan, daming dumadalo. Kaya mo, 20 to 25,000 nangyari. O, saka sa ilang bundok, aabot na sila dyan. O. First and second awakening ito. Napag-aralan na natin ito. Doon sa lesson 3 yata. Yung revival. Itong, doon sila. Yung mga preacher sa taas. O. Kaya madinig nila. Wala pang megaphone ito siguro. Wala pa. Kasi 18th century ito. O, nandyan, daming nakikinig dyan. At saka ito, tent lang ang ano nila. Oh, para hindi sila kaya nung araw pa sa atin ngayon mangyayari ito kung tayo rin mismo mayroong talagang dedikasyon na magdala ng magandang balita sa mga tao. Huwag nating ikahiya ito
Dahil ito ang kapangyarihan, sabi ni Pablo, Roma 1:16, kapangyarihan ng kaligtasan para sa lahat. Oh, Grego at Hudyo, kaya kasama na tayo yan. Tayo ang mga Grego. Kasama na tayo dito. Kaya mangyari ito kung tayo ay talagang matapang at mayroong talagang dedikasyon sa Panginoon na tayo ay handang maglingkod. May support ka man o wala, patuloy mo. Dahil iyan ang ating adhikain. Ang minimithi natin ay ang kaligtasan, hindi yung mga material na bagay. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. O, hindi tayo pagugutumin, sabi niya, Hebreo 13:5. O, hindi kita pagugutumin, hindi kita pagkukulangin o pababayaan o iiwanan. Yan ang dapat nating tindigan. Patuloy lang tayo sa paglathala na magandang salita ng ating Panginoon. Dahil sa atin ang pag-asa. Ano sabi ni Pedro o ni Pedro 3:15? Tanong sa inyo. Handa to sa pagsagot nga. Dahil ang pag-asa ay nasa inyo. Yan ang sabi ni Pedro. Saan ba ang pag-asa? Wala sa ibang denominasyon. Sa atin, sa Church of Christ, ang pag-asa ng mga tao na magkaroon sila ng kaligtasan. 8.18 billion current population ngayon ng mundo as of January 2023. Nung Enero lang, yan ang tao sa mundo. 8.18 billion. Bilyones. Sa survey, ano ngayon? Ang Church of Christ, 2 million? Approximate? Kalayan mo yan? 8 billion. Kaya tama yung sinasabi ni Mateo, City 13:14. Marami ang pupunta sa kapahamakan at iilan lang ang makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya i-search nyo, approximate 2 million. Nasa Wikipedia yan. 2 milyon lang. Lahat-lahat na. 1.4 million sa Amerika. Tapos ang 1,400,000 pala. Ang 600,000 kasama na tayo rito. Kasi buong mundo na yan. Universal Church. Yun ang nakasulat. At totoo yan. At ang sinasabi ng Biblia ay hindi na natin mabago yan. Iilan lang. Iilan lang nga tayo. Tapos dito nagkagulo-gulo pa tayo. Anong mangyari sa atin? Walang pagpapakumbaba. Walang pagpapatawad. Kaya harapin natin sa Panginoon pagdating ng araw. Kaya magsipaganda na tayo. Just go on. May support ka o wala. Sa akin talaga, pinanindigan ko yan na ako'y maglilingkod. Bigyan na ako ng magandang katawan. Kaya 74 na ako, medyo malakas pa. Kaso minsan, medyo inuubo-ubo tayo, pero magtiwala lang sa Panginoon. Kasi may plano pa siya sa paggamit sa bawat isa sa atin sa loob ng kanyang iglesia. Ito ay nagbibigay din ng paraan kung saan talagang yung mga nagkaroon doon ng kasing isolation parang sa kabundukan nito. At doon malapit sa frontier life. Yung naranasan nila, saka mahirap. Yung mga, lalo na yung mga preacher natin. Wala nagsabi nito na kung sila may support o wala. Patuloy lang sila. Kaya sabi dito, ito mga lupa na kung saan marami ng tao at ang na ibigay na yung mga uh, lupa na ito ay lumago. Kaya ang pagtipon-tipon nila, yung mga camp meeting ay naging parang hindi na maganda ang sitwasyon. Naging ilang tao na lang siguro ito. Hindi na 20 to 25,000 per gatherings. Kaya sabi niya, dahil naibigay na yung mga lupa sa mga tao at dumami na ang mga uh, heavily populated, marami na ito. Kaya yung iba, hindi na nakadalo sa camp meeting na ito. Kaya yun ang resulta.
Pero marami pa rin na mga nangunguna sa mga camp meeting na kung saan sila ay kumalat na doon sa western states of Mississippi, oh, Arkansas and Texas. Kung tingnan mo sa mapa, magkatabi-tabi lang ito sila. Pero sa western side na ito, hindi sa northern part. Kaya ang ibang mga leader pumunta na doon sa western side. Kaya yan ang sinasabi doon sa sumulat nito na sa Alabama Journal. Yang iba naman ay nanatili sa Alabama. Pumunta sa Marion. Ang Marion, sa mapa ito kanina, isang probinsya ito. Ang Fayette Counties. Ang counties, probinsya yan. Na kung saan doon sila nagpatayo ng mga malakas na kongregasyon. Oh. Kahit na sila ay hindi na, kahit na ilan na lang ang nagkaroon ng mga pagtitipon sa ilang o camp meetings. Kaya ang iba doon sa Alabama na nanatili sila. Pero mayroong mga malalakas na kongregasyon na kung pasukin man sila ng ibang denominasyon, kaya nilang ipagtanggol ang katotohanan. Kaya naging matatag sila. Palibasa ay kukunti na lang yung mga gospel meeting. Pero taon-taon ginagamit nila ito. Pero kukunti na lang ang dumadalo. Dahil marami na ang nagsilipatan sa iba't ibang lugar, ibinahagi na ang mga lupain. Kaya yan ang densely populated na Alabama yan. Kaya ito ay pinalitan na nila ito ng mga pagtitipon nila na parang nakikita nila sa bawat bayan-bayan na kung paano ang pagpalago o church planting ito. Kasi hindi naman pwede na magpatayo, kundi magpalago ito ng kongregasyon sa iba't ibang lugar na kung saan kailangan mayroong mga bago na pagpalago sa iglesia sa bawat bayan. Ito si Clifton E. Olmsted. Ito sa isa sa mga preacher din ito at isa sa author doon sa uh, Alabama Journal. O sinulat niya ang mga pagtitipon sa ilang o sa pangkabuhan, sinasabi niya na noong 1840 na po ang kanilang talagang lumago o peak popularity, kilalang kilala, ay natapos na ito nang dumating ang Trans-Allegheny West, yung sinasabi ko kanina na sa western side ng iba na mga kapatid, mga preacher natin. At ang pagpanumbalik ay talagang medyo nanghihina na. Kukunti na lang ang makikita na bumabalik sa katotohanan. Ang isang mga bagay dito ay ang mga lugar na kung saan ay may posibilidad na hindi na nila ito pwede gawin sa ibang mga parte o bahagi ng state. Decline o frequency o parang wala ng Dahil marami ng tao na at binigyan na sila ng kanilang lupain, busy na sila sa kanilang mga pamumuhay. Hmm. Ang isa pa rito yung masamang reputasyon na kung saan ang iba dito ay talagang iniwanan na ng panahon. O, para nanghihina na sila. O, siguro nakatanggap ito ng salita ng Diyos, ngunit LBC na sila at mayroon na silang nawala ng kanilang panahon. Kasi lumipas lang panahon ng kanilang pagganap ng katotohanan. Kaya makita natin sa parable, di ba? Yung four kinds of soil. Kaya itong mga nangyari. Ang iba na tumanggap, nanghihina, bukod doon sa tumanggap na sa magandang lupa na nagpapatuloy. Kaya ito si Clifton E. Olmsted, siya ang sumulat ng History of Religion in the United States.
Siyang sumulat. Church of Christ din ito siya. Kaya sinulat niya lahat ng mga relihiyon na nasakupan ng Amerika. Kaya malalaman dito ang katuruan ng banal na kasulatan at ang katuruan ng iba't ibang denominasyon. Kasi sabi ni Dan Blackwell, di ba? Author ng Why There Are So Many Churches. Ang sabi niya, there are 43,000 denominations established by man. Tao ang nagtayo. 43,000 kalahin na. Ang dami na, nalilito ang tao. Samantala gusto ng mga restorers ibalik ang kaisa-isa at ang totoo na iglesia na nakasulat sa Biblia. Itong 43,000, wala ito sa Biblia. Ginawa ng tao ito. At walang kaligtasan dito. Dahil ang tao hindi pwede makapagligtas ng kapwa-tao. Diyos lang ang makapagligtas. Kaya dapat dito tayo sa kanyang iglesia. Dahil dito ang kaligtasan. Mateo 16:18, palagi natin sinasabi. Itatayo ko ang aking iglesia. Mga Gawa 20:28, binili niya ng kanyang sariling dugo. At Efesos 5:23, ililigtas ang katawan na kanyang iglesia. At siya ang tagapagligtas nito. Alam mo yan? Sa ibang denominasyon, saan ang kaligtasan? Kaya ito ang pinaplano ng mga restorers na babalik sila doon sa dating iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan. Itinayo ng ating Panginoon sa araw ng Pentecostes. Linggo yan, araw ng Pentecostes. Linggo-linggo rin siya nabuhay. Kaya ang pagtitipon natin tuwing linggo dahil nakasulat yan sa banal na kasulatan na sa unang araw ng isang linggo tayo ay magtitipon. Kaya ang nangyari dyan, na yung mga nangyayari doon sa, kung titingnan natin yung tinatawag na indoor revival, ang indoor sa loob na ito, hindi na ito doon sa mga meetings, camp meetings. Ito ang sinulat ni Clifton Olmsted, yung kwento ng lahat ng mga relihiyon sa United States. Kaya ang kongregasyon ay naging na hindi ito na itatag establish, kundi ito ay lumalago sa pamamahala ng mga kapatiran natin na preachers. At ito ay kanilang talagang ipinalaganap. At sila ay minsan mga 4 o 5 kongregasyon ang kanilang pinupuntahan. Kaya ito nang tinatawag na indoor revival. Kasi sa loob na mismo ito ng iglesia na ginagawa ng ating matibay at matalinong mga preachers na na sasabihin ang mga katotohanan. Kaya indoor. May nangyari din sa atin ito. Yung minsan may mga preacher na may 3 kongregasyon sila na pinupuntahan tuwing linggo. Kaya nangyari din ito sa kanila para mapalaganap itong indoor revival o ang katotohanan sa bawat kongregasyon. Kaya ang mga preacher na ito ay minsan kukunti lang. Wala pang maraming preachers nung araw. Hindi tulad ngayon, daming graduate sa Bible School. Iba nagne-negosyo na lang. Wala nang mapuntahan. Kaya nung araw doon, kailangan ang preacher. Kaya ang nangyari dyan, walang regular preacher na makapunta doon sa kung kailangan pa ito mga camp meeting dahil kukunti naman sila. Hindi tulad nung araw na marami. Ito mga kalagitnaan ng 19th century. Saka ang kanilang tinuturo ay yung fundamentals at ang pag-convert ay ginagawa nila ito sa ganitong mga sitwasyon. Yung fundamental teaching. Saka ito ay nawala na rin ang kahalagahan yung mga camp meeting. Reducing the need for camp meetings. Kasi dito na sila sa fundamentals teaching. Ano itong fundamentals na sinasabi nila?
Ito ang tignan natin. Fundamentals, 5 fundamentals in preaching. Kikita natin dyan, oh, mayroong pyramid dyan. Una, makinig ka sa salita ng Diyos. Juan 5:24. Oh, maniwala ka. Oh, Hebreos 11:6. Oh, magsisi ka. Lucas 3:3, tapos 5. At magpahayag. Mateo 10:32. Tapos ang bautismo. 1 Pedro 3:21. Bago ang salvation. At sabi doon ni Apostol Juan sa pahayag 2:10, be thou faithful until death, and I will give you the crown of life. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yan ang 5 fundamentals in preaching na ginagawa nila doon sa indoor revival. Kahit na ilan lang ang preacher, pero pinagtyagaan pa rin nila na mapuntahan itong mga kongregasyon para ma-establishar o mapatibay ang kanilang paniniwala. Kudos to that preachers during the 18th to 19th century. Kaya yung mga nangyari na lumipas na yung mga camp meetings, ang iba dito parang na talagang nalulungkot din. Yung mga dati na kasama rin doon sa mga gospel meeting o camp meeting na tag-7 araw, ay parang nalulungkot sila. Si Elisa Randolph, saka si James A. Matthews. Kasi kasama ito sila. Tag-7 araw na uh, pagpalaganap o yung camp meeting. Sila ang nag-organisa. Kaya nalungkot din sila dahil na parang na kukunti na lang. Pero sa panahon na yan ay nagbabago ang pagtitipon o sabihin natin sa ilang ito, yung gospel meeting ay napunta ngayon ito sa ibang paraan naman ng palaganap o evangelism. May iba naman sila na ginagawa. At ito ay nangyayari doon sa frontier o doon sa mga iba't ibang lugar. At ito ang nagbigay daan na kung paano ang iyong buhay ay mabago. Kaya ito, evangelism nito. Basta yung fundamentals na ginagamit nila, yun ang paraan nila. Kaya kahit papano, ang magandang balita na natusok o talagang tumagos sa puso ng mga tao doon sa mga early Alabama settlers kasi sila ang nanguna doon. Ay hindi na ito ngayon limitado sa frontier condition o doon dahil sa bundok na sila. Kaya patuloy pa rin sila. Kasi na talagang touched by the heart. Yung parang dinamdam talaga nila na kailangan nila ang fundamental teaching na ito upang magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung early settlers of Alabama, ito silang una doon ng mga tao. Pero galing din ito sa kapit state. Sila mula iba sa uh, Kentucky, ang iba sa Ohio, basta pero silang una na nakarating ng Alabama. Kaya mo yan, ang lawak-lawak ng Alabama. Sila pa lang ang una na ito na nakarating hanggang sa dumami at dumami. May kwento yan sa early settlers of Alabama. At ito naman ang talagang nagbibigay ng motibo sa mga makasalanan na sila ay dapat magsisisi at bautisuhan upang sila ay maging settled condition. Ang ibig sabihin, may kaligtasan sila. Dahil ang kondisyon nila na hindi pa sila nabautisuhan, walang kasiguruhan. Pero gusto nila na sila ay bautismuhan, magsisisi at magbautismuhan para sa kanilang kalagayan. Kaya sa ganitong paraan, ang mga
Itong pagtitipon sa ilang ay nawala na o faded into history. Parang nawala na ito. Hindi na nila nagawa ito dahil ang mga tao busy na. Pero ang magandang balita, ganon pa rin ang na mayagpag yan. Parang apoy na kung saan ang pagbabago ay nagpapatuloy. Yan, hindi mawala itong gospel kasi ito nga ang ating tinuturo. Ito ang kapangyarihan para sa kaligtasan. Nawala na nga yung camp meeting. Nawala na sabi niya sa history. Pero ang magandang balita, nagpapatuloy sa puso ng tao. Di ba? Alam natin ang gospel. Di ba? Oh, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay muli. Dahil siya ang panganay ng mga patay na nabuhay muli. Kaya patuloy lang tayo. Mabuhay tayo pagdating ng araw. Si Elisa Randol, akala ko nga babae ito. Lalaki pala ito. Elijah pala ito. Elisa. Saka si John Malke. Ay nagpatuloy din sila on may several camp meetings sa Morgan County. Dalawa sila o sa Alabama noong 1825. Mayroon din pala kasi kasama sila dito. Itong mga pagtitipon nito ay naging resulta na maraming mga iglesia ang tumatag. Kasi being established, hindi pwede na magtayo sila. Dahil naitayo na yan. Kundi nagpatatag ito ng iglesia. Ang ibig sabihin dito. Kaya ito si Elijah Randolph at si John Malky, naggumawa din sila ng pag-meeting doon sa Morgan County kasi malapit. Marami yung Alabama counties. Mga mahigit 60 sila. Kaya ito ang naging resulta na kung saan maraming tumatag, tumibay na mga iglesia. Edification ang ginawa nila rito. Kaya sa Somerville, marami din pala ito. Grassy Old Log Church on Lacon Mountain, mga sa dagat na ito, o sa bundok, saka sa Blount County. Binasa natin kanina doon sa mga probinsya ng Alabama doon sa mapa. Kaya marami pa rin ang naniniwala kahit na nanghihina na yung faded yung camp meeting, ganun pa rin ang pinagpatuloy nila. Kaya ito, Alabama, Morgan County, dito sila uh, yan, mga lugar na yan kung saan. Somerville, Brassey, Old Log Church, on Lacon Mountain, sa Blount County. Kaya pinatatag nila ang pananampalataya ng mga kapatiran. Kaya ang Church of Christ, hindi ito mabubuwal. Masabi nila, nabuwal tayo. Hindi ito kasi sabi niya, itinayo, nabuwal na kayo. Pero sabi ni T.B. Larimore, isa ito sa magaling din na preacher ito. Sumulat siya ng aklat na ito, ang The Church of Christ can never fall. Sabi niya yan. Oh. Sabi niya, ang mga kaharian ay maitayo. Oh. At ito ay lalago. At ito ay mabuwal. Pero sabi niya, ang The Church of Christ ay hindi ito mabubuwal at hindi ito ma-fail o parang hindi magtagumpay. Sabi niya, mga karian, maitayo yan. O lalago, pero yan ay mabuwal. Karian yan doon sa anong restoration uh, history natin, maraming karian doon na nabuwal. Lalo yung Roma. Pero sabi niya, ang Church of Christ ay hindi yan mabubuwal. At hindi yan mababagsak. O never fail. Kundi magtagumpay yan. Hindi ito hindi, parang can never fail. Hindi ito ma, sabi nila, magtagumpay ito kasi never fail na. Yeah. Magtagumpay ang Church of Christ. Nakasulat naman yan sa banal na kasulatan. At iyan ang salita ng ating Panginoon. Church of Christ will forever stand.
Kaya itong mga hindi naniwala na may Diyos ay talagang uh, marami rin sinasalita. O yung mga kampo ng Diablo. O, marami rin sinasabi. Skepticism. O. Sabi na tumatawa lang sila. Pero ang kanilang mga puso ay mayroong takot. At ang Safety of Zion, ito sinulat ni Larry Moore kung bakit ang Church of Christ ay hindi mabubuwal. Tapos sabi niya, Zion stands, so, secure. At mayroong mga pangako na darating na dakila. Sabi niya, ako ay hindi mabubuwal o hindi masisira. Ang literal, ang uh, ang kabuhayan o ang ating buhay ay nagpapatuloy na mayroong tagumpay ito, fulfillment, may katuparan. At ang pangako ng ating Panginoong Hesus, na sabi niya, upon this rock o sa batong ito, I will build my church. At ang kamatayan ay hindi pwedeng lumaban sa kanya. Iyon ang sabi ni T.B. Larimore sa aklat niya ito. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Not, ano sabi yan? Not churches. Isa lang. Hindi marami. Kaya sabi niya, I will build my church. Not, sabi niya. Panginoon din yan. Not churches. Kaya marami na ngayon, 43,000 na. Kaya hindi yon ginawa ng Panginoon. Sabi ni Dan Blackwell, they were made by men. Itinayo ng tao yon. Kaya walang kaligtasan. At walang sita sa Biblia ang pangalan na Mormon Church. Pero dito sa Mateo 16:13-19, I will build my church, the Church of Christ. Kasi siya ang may-ari na. Kaya meron tayong ipaalam sa kanila. Kaya sabi niya, ang araw ay mawala. Ang buwan ay hihinto sa kanyang liwanag. Ang mga bituin ay mahuhulog. At ang gabi ay maging madilim. At ang langit ay titiklop na parang isang scroll. Yung parang ano yan, parang isang aklat. At marami ang mangyayari na mga kaguluhan sa mundong ito. At pagdating ng judgment, pagdating ng araw na paghukom, nakasit na yan ang pag-araw ng paghukom, hindi natin alam kung kailan. O sabi niya, pag dumating ang anghel ng Panginoon, kasama niya, mayroon silang dapat paglalagyan. Kasi ito ng judgment day o sa trono ng Panginoon. At ang mga bagay na kung saan ang na atin maranasan habang tayo nabubuhay ay mayroong mga panahon. At ang panahon nito ay darating at mawala na ang lahat. Kaya ang Church of Christ shall stand forever, sabi nila Remo. Mawala ang lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ang kanyang iglesia ay mananatili magpakailanman. Kasi malulunaw na ito eh. Yung mundo, di ba? Verse 10 to 11, mapupugnaw with an intense heat. Sa tinding init, mapupugnaw ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero ang kanyang iglesia ay magpatuloy. At itong iglesia na ito ay kanyang pinangakuan na kung sino ang maging matapat ay magkaroon ng putong ng buhay. Revelation chapter 2 verse 10. At bago sa umakyat sa langit, kung basahin natin sa Juan 14 hanggang 1 to 3, sabi niya, huwag maglumihana ng inyong mga puso. Maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa akin. Ako ay paroroon sa Ama upang ipaghanda ko kayo ang aking Ama ay maraming tahanan. At ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong malalagyan. At ako'y babalik at kayo'y kukunin ko at isama ko kayo na kung saan ako, doon din kayo. Kalahin mo yan. Matamis na pangako ng ating Panginoon. Kaya magpakatatag tayo, huwag tayong
kung ano-ano man mga kaguluhan dyan, ipanalangin na lang natin na magkaisa tayo. Walang pagkakampi-kampi. Dahil darating ito, ang panahon, darating na wala ng oras na dapat pa tayo magbago. Kaya samantalahin natin na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kung ano ang kanyang pinag-uutos ay ating susundin dahil may pananagutan tayo pagdating ng araw. Dahil tayo ang unang husgahan, di ba? Sinulat doon ni Ono Pedro 4:17. Oh, sabi niya, for the judgment will begin at the household of God. O, tayo ang unahin na husgahan bago sila. Bakit tayo unahin? Dahil sa atin ipinagbilin ang dapat natin gawin. Ay kung hindi mo ipinagbilin yun. Kaya sabi ni Pedro, kung ang matuwid ay bahagyang makaligtas, paano naman yung hindi matuwid na wala sa kanyang iglesia? O, tayo nga nasa iglesia ay bahagya pa. Bakit bahagya? Dahil hindi naman natin sinusunod ang kanyang inuutos sa atin. O, darating ng judgment day. Wala, hindi pa natin nagawa. Kaya gawin natin habang araw pa, sabi sa aklat ni Juan. O, chapter 6, verse 9. O, 6, o, chapter 6, verse 4. O, just work of it while it is day. For the night will come that nobody will work. Walang trabaho pagdating ng gabi, natutulog na tayo. Ang ibig sabihin dyan, pag namatay ka na, linisan mo ng mundo ito. Paano ka pa makapagsisi? Paano mo pa magawa ang gawain ng Panginoon kung ikaw mismo ay hindi gumagawa? Kaya gawin natin habang araw pa, habang tayo ay buhay pa. Dahil darating ang paghukom. At tayo ang unahin, tandaan natin yan. 1 Peter 4:17. Magsimula sa atin ang paghukom ng Diyos. Kaya may mga bahagya. Hindi na tayo lahat dito sa Church of Christ ay maligtas. Hindi. Dahil mayroon pang mga anak ang Diyos na gumagawa na sa hindi niya kagustuhan. O nakikita natin ngayon, division. Isa yan sa mga dapat sagutin natin sa ating Panginoon pagdating ng araw. At hindi na natin mapagkaila yan. Totoo yan na nangyayari. Alam na ng Diyos yan. Kaya habang araw pa, gawin na natin ang dapat upang tayo ay hindi isama doon sa kambing sa kaliwa na sila ang tagapagmana ng ikalawang kamatayan. Kaya, Church of Christ shall stand forever, sabi ni Larimore. Kaya, are you ready for judgment? Handa ka na ba sa paghukom? Kung handa ka na, ay salamat. Pero kung hindi ka pa handa, paghandaan mo ito. Dahil judgment day will come that we don't know when. Hindi natin alam ito. Kung kailan ito, baka ngayon o mamayang gabi, hindi natin alam. O kinabukasan, makalawa. Kaya you have to be ready for the judgment day. Because everyone will be accountable of what he did while he was living on earth. Kaya, sagutin natin ito. Kaya para wala tayong sagutin, sundin natin ang Panginoon, magbuhay natin ang ating buhay. Kung may mga mali tayo na ginagawa, nandyan ang pagsisisi. Sabi ni Pedro, Panginoon, kailan ko ba patawarin ang mga tao nagkasala sa akin? Sabi niya, 7 beses ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi. Kundi 70 times 7. Eh, kung i-times yung mga 490. How about if you will sin 491? Eh, wala na. Hindi ba? Dahil ang pagsisisi ay walang hangganan yan. Pero yung 491 na gawin mo pa, hindi ka sumusunod. Hindi ka nagsisisi sa utos ng Panginoon. Kaya paghandaan natin ito, ang judgment day. Katanungan yan. Ikaw ba'y handa na? Paghandaan natin. Dahil sa salain papalatayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. May mahuhulog pa. Hindi po tayo sigurado
na ang 2 milyon na yon kahit nakukunti lang, mayroon pa palang kukunin ang Panginoon na ilaglag. Yun ang kagustuhan natin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Kaya paghandaan natin ito at iiwan ko sa inyo ang mga uh, ating pinag-aralan na sana na alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya sabi niya, kailangan na yung trono ng Diyos ay kailangan ma-secure natin ito. Dahil ang ating tagapagligtas, nangako, matagal na. Di ba? Nangako siya. I will prepare a place for you. Pinangako niya yan. 3 taon siyang nanatili kasama ang kanyang mga alagad. 3 taon na ipinangako niya ito nakasama. Kaya matagal na ito, kailangan natin ito. Makuha natin. Hindi ito masisira at hindi ito makuha ng iba. Kundi sa iyo ito, ang kaligtasan ay individual yan sa iyong sarili mismo. Kaya isipin natin na ang makapagligtas sa iyo kundi ay iyong sarili. Hindi ka pwede iligtas ng iba. Yung misis ko, mga anak ko, hindi ko pwedeng iligtas yan. Sarili nilang tungkulin yan at sarili nilang sagutin kung ano man ang ginawa nila. Kaya habang araw pa, gagawa po tayo. Kasi yan ang sinasabi pala ni Prophet Isaiah. Sabi niya, ang salita ng ating Panginoon ay hanggang sa wakas. Forever yan. Kaya kung tayo man ay tatayo o mabubuwal, kung tayo man ay gumagawa ng kabutihan o kasamaan, kung tayo man ay ligtas o nawala, ang Church of Christ shall stand. Ang kanyang iglesia, patuloy yan na kanyang itinayo sa hindi mayanig na pundasyon. Immovable, hindi ito makukuha ng iba. Papatuloy ito. Kaya ito ang sulat ni Larry Moore para sa atin na sa kanyang iglesia. Kaya, letters and sermons, isa ito sa kanyang sermon ni Larry Moore. Kaya sabi niya, I will build my church. Matthew 16:18. May sitas yan. Acts 20:28. Purchased by his own blood. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi sarili ni dugo ni Joseph Smith. Hindi sariling dugo ng Papa sa Roma. Wala sila mga iba't ibang reliyon. Hindi. Wala silang binili dyan. At ito ang ililigtas niya. He will save the body which is the church. Siya mismo ang tagapagligtas. May mga sitas tayo dyan. Kaya ito ang pinairal nila doon sa Restoration Movement. Yung sa mga camp meetings, ito ang tinuturo nila. Kaya marami ang lumipat mula sa Presbyterian, Methodist, Baptist, at kung ano-ano mga iglesia, lumipat sila doon sa Panginoon. Dahil nakikita nila na ang tinuturo ng mga restorers ay totoo at mayroong katibayan na sinasabi ang banal na kasulatan. Kaya Judgment Day, haharap tayo lahat. 2 Corinthians 5:10. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. At sasagutin natin ang ating ginawa, mabuti man o masama, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, magbago ka kung mayroon ka pang baguhin. Magpatuloy ka. Kung may kasalanan ka, magsisi ka. Dahil ang pagsisisi ay mayaman ng ating Panginoon. Para hindi tayo malagay sa alanganin pagdating ng araw ng paghukom. Dahil hukman tayo lahat, husgahan tayo. At iyan ang kanyang second coming. Tayo ay kanyang husgahan. Kaya sa araw nito, at sa panahon kung saan ang iglesia ay talagang
nagkagulo-gulo. Under attack from without and within. Kaya nasasabi na ito ni Larimore sa kanyang sermon ito. Kaya kailangan natin silang ayusin. Na tayo ay magpatuloy. Hindi at ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Na kung saan ibinigay doon sa mga nauna sa atin. Yung mga alagad. Kaya sabi niya, huwag tayong magkagulo without and within. Kundi magkaisa tayo. Mission bawat isa. Kasi sabi ni Pablo doon sa 1 Corinto 1:10, ayaw ng Panginoon yung mayroong division sa iglesia. Kaya sa mayroon na mga tion, ang iglesia ay talagang nagkagulo-gulo. Dahil ang diablo ay papasok na sa loob. Wala na siyang guluhin sa labas, kundi papasok sa loob upang guluhin ang mga kapatiran. So we have to encourage one another. Praise onward at ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Dahil ito ang nangyari nung araw na kasama pa ng ating Panginoon ang mga alagad. Kaya Jude 1:3 sabi niya, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Tayo ang mga banal dito. Naging banal tayo nang tanggapin natin ang ating Panginoon. Kaya huwag na tayong magkasala. Huwag na po tayong magkahiwa-hiwalay. Kundi sama-sama tayo doon sa tahanan na ibinigay ng ating Panginoon. Nakahanda na. Naka-reserve na, sabi ni Pedro doon sa 1 Peter. Your place is reserved in heaven. Kaya, handaan natin yan. Naka-reserve. Bako kunin na lang natin. Kaya, ang katotohanan is, ay nandyan lang yan. Saan? Sa Biblia, nandyan ang katotohanan. Dahil dyan nakasulat ang ating daan kung anong ating gagawin upang tayo ay makasama ng ating Panginoon. Kaya, sa ibang mga lugar doon sa estado, ang katanyagan na kung saan ang pagpanumbalik doon o restoration movement na ginagawa dito sa state of Alabama. Dahil dito sila talaga nag-focus. Dahil sa napag-aralan natin, dito nagsimula ang Church of Christ. Wala pa yung mga restorers, si Campbell, si Walter Scott, si Barton Warren Stone, wala pa sila. Mayroon na dito. 1807, di ba na pinag-aralan na natin na. Kaya doon sila nag-focus. Yung mga restorer pumunta dito kasi alam nila na dito nagsimula sa Alabama ang Church of Christ. So, kaya ang ibang mga estado naman ay nadamay na lang sila. Oh. At ang iba ay na maraming mga preacher natulad sa Alabama na ayon sa mga kanilang pag-survey, ilang states lang ang kukunti lang ang mga preacher. Sabi dito, 2 state lang ang mayroong Churches of Christ tulad sa Alabama. Ang California, isa ito kasi 600 congregation sila. Ang sa Alabama na nandun. Kaya, mayroon ditong nangyayari sa Alabama na kung saan pinagmalaki nila. Itong nagsumulat sa author. Pinagmalaki nila na ilan lang estado o 2 estado lang ang Churches of Christ sa Alabama at saka sa California. Kaya ang Alabama, ito ang lugar na kung saan ang pinakadakila ng pagpanumbalik. Kasi dito nga nagsimulan. Ang mga tao nito ay si Tolbert Fanning.
T.B. Larimore. Yung sumulat nito na aklat ito. John Taylor, Desiree Grace, dami sila. F.B. G. M. Barnes, and on and on. Kaya sa mga nangyayari na mga panahon, dito talaga sa Alabama, ito mga tao na ito mga kapatiran na kung saan pinalakas nila ang pagpalago dito sa state of Alabama. Kaya siya ang central focus natin dito sa restoration. Dahil dito natin makukuha ang buong restoration history sa Alabama Journal kasi sila ang sumulat nito. Wala tayong makukuha na restoration movement sa iba. Mayroon din sila pero hindi tulad sa Alabama na sila ang nagpasimuno, nagsimula ng Church of Christ. Kaya iyan ang The Church of Christ, ang isa at ang tunay na iglesia. Kapit kamay, walang division dyan, kundi magkaisa tayo. Dahil may tinitingnan tayo na darating, na biyaya, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na kung saan atin yan talaga inaasam na sa pagbalik niya, ibigay sa atin. Kaya magpakatibay tayo, mag-aral tayo, kung may panahon tayo, sakupin natin itong Metro Manila. Ito sa Metro Manila lang, hindi natin sakop-sakop ito dahil minsan, simple, may mga bagay na hindi naman natin maiwasan. Pero kung may panahon, gagawin natin. Kasi alam na ng Panginoon kung hanggang saan ang paglilingkod mo. Walang agam-agam sa iyong sarili. Kundi ipalathala, ipalaganap ang magandang balita. Kaya ang mga dakila, mga preacher, at yung mga ang kanilang dedication ay dinadala nila ang mas matamis na kwento na kung saan inilathala dito sa ating pag-aaral yung mga nawawala at yung mga namamatay na sa ganitong henerasyon. At ang bawat tao nito ay mayroong ugat dito sa lupa ng Alabama. At sila ay tinatawag na adopted sons. O ano sila? Parang ampon. Ito mga great gospel preachers, yung binanggit ko kanina, sina Matthews, si Moore, si Benjamin Franklin, mga si Fanning, Tolbert, mga ano yan sila. Sila ang mga dakila na preacher at doon sila nagsimula sa Alabama. Si Brother Kirkpatrick, isa rin to sa kanyang mga sinulat, nasabi niya, ang gusto lang mangyari ng sumulat nito ay para tulungan ang ating mga kapatiran na malaman nila na ang ginawa ng mga tao nito na binigay nila ang sundalo ng cross o soldiers of the cross. Ibig sabihin dito, kung ano man ang mangyari sa ating buhay, dadalhin natin ito. Yung mga tao na binanggit, soldiers of the cross sila. Sundalo ng cross na kung saan namatay ang ating Panginoon. Kaya ito ang kanilang tamang lugar o tamang kwento ng pagpanumbalik sa Bagong Testamento na Kristyanismo. Kaya dito sa Alabama, ito ang kanilang kwento. Si Brother Kirkpatrick, isa rin pala sa sumulat dito sa Alabama. Kaya list of preachers of the Church of Christ. Okay, mo, may mga lista sila dito. Nakalathala pa pala ito. 1930, no? Hinanap ko nga ito sa internet, wala eh. Siguro, bibili talaga tayo nito para malaman natin. Maganda rin yan. Kung mayroon tayong aklat na ito, malaman natin kung sino yung mga preacher doon sa Alabama na sila pala ang nagpapalakas ng restoration movement. Inaano ko nga sa internet, sana mayroon ito. Yung listahan ng mga preacher for 1913 pa. Matagal. Pero itry natin, pero napanap ko, hindi ko matumbok-tumbok eh. Kaya kung makita natin ito, malaman natin ito, maganda na may hawak tayo na mga original preachers ng Church of Christ doon sa Alabama
malaman natin ang mga pangalan para isa silang halimbawa sa ating pag-aaral sa restoration history doon sa Amerika. Kaya ang mga gawain na ito ng mga sumulat ay nangyari. Kaya sinulat nito. Kaya gusto nila na malaman ng mga huling henerasyon o sa atin. Pwede na yan, malaman natin ito. At lalo na rin yun, yung mga matanda na, yung mga may edad-edad na rin, na malaman nila ang kwento na ito na kung saan ang kanilang sakripisyo o ang kanilang ginawa na kung saan sila ay talagang nagtiis ay magkaroon ng oportunidad na malaman dapat ngayon sa mga panahon na ang kanilang talagang nangyari sa kanila ay kanilang nalampasan. Yung mga kapighatian, nalampasan nila. Kaya sabi na dapat malaman din ang mga huling henerasyon sa atin ito. O sabi niya, kinagalak namin na matunghayan kung ano man ang sinusulat nila first two issues of the journal kasi sa Alabama Journal ito. Kaya gusto nila na ipahayag ito at gusto rin na malaman kung ano ba ang sagot natin sa kanilang pagtitiis nito na kung saan talagang ipinaglaban nila ang Church of Christ ng ating Panginoon. At saka sabi na salamat sa aming mga puso at saka sa inyong mga magandang salita na para kami ay maging malakas. At ang gusto pa namin yung subscription. Kasi ibibili ka dito sa kanya yung Alabama Journal. Maganda yung pinag-aralan natin. Kaya nagpapaalam na sila na salamat sa ating pinag-aralan ito. Kaya yung Alabama Journal, meron yan. Yan ang kwento ng Church of Christ sa Amerika. Kaya sabi niya, kung alam niyo kung sino ang medyo mga young people ito na magkaroon ng interest sa ganitong nangyayari na kung saan ipinagmana na ipinamana ito sa tulad na sa atin younger members, kailangan ipaalam na sa kanila sa journal para mabasa nila ito. Kaya nagpapaano rin sila kasi nasa kanila ito sa Alabama Journal. Compilation ito na Church Restoration History. Kaya si Brother L. Kimbrough, siya palang sumulat nito. Sabi niya na sa atin lahat, nagpaplano sa journal na ito. At kung itong mga kwento na hindi pa nasulat dito ay para sa mga sumusunod na mga lahi o future generation. Hindi sabi niya mawala sila ng tuluyan. Sabi niya kung hindi dito nakasulat ay hindi natin malaman kung ano ang nangyari. Mawala tayo sa history. Hindi natin alam kung ano nangyari sa restoration history sa Amerika. Kaya ito sabi niya, ang aming talagang plano ay ma-preserve ito na kung saan kung sino man ang gusto na magbasa nito at para ito ay kanyang pag-aralan. Kaya ito si Larry E. Whitehead pala. Isa ito sa author doon sa Alabama. Kasi kung wala nga ito, hindi natin alam. We lost forever, sabi niya. Hindi natin alam na doon pala sila nagsimula sa Alabama, ang Church of Christ, 1807. Kaya maganda itong may record at mayroon silang na-preserve para sa mga sumusunod pa na mga huling tubo kung sa mga bagong sibol para malaman nila ang totoo na nangyayari doon sa 18 to 19th century na restoration history ng Church of Christ. Kaya ito ang The Restoration Lectures of L. Kimbrough. Isa ito sa lecture niya. Pero nakasulat din ito doon sa
Alabama Journal. Naka-preserve. Pwede siguro tayo mahingi doon kung ano. O baka may bayaran tayo kasi subscription. May babayaran tayo. Kaya yan, Alabama Restoration Journal, isa ito sa kwento na tungkol doon sa Churches of Christ sa Alabama. Sabi niya, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is. Yan sa Jeremiah 6:16. Itong kanilang parang pinakaslogan. Ang sabi diyan, editor si Larry A. Whitehead, siyang editor. Contributing editors, L. Kimbrough, si Wayne Kilpatrick, Frank Ritchie, and Scott Hart. Administration, Hilda Logan. Kaya ito sa kanila, Alabama Journal. Makikita ito sa internet. Meron silang kung paano sila maabot, kung paano sila, kasi subscription ito, baka may babayaran o ano. Kaya yun, yung journal nila dati, kasi sila lang yung ano, dito nakasulat yung mga kwento, uh, kung ano-ano nangyayari dahil wala pa mga TV noong araw. So, kahit radyo, wala pa nga. Kaya dito sa journal nila ginagamit. Kaya yun ang sabi ng slogan nila na Jeremiah 6:16, sabi niya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon at kayo'y magkakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad roon. Ito sabi ni Jeremias. Sa mga Israelites ito, ayaw nila doon magsilakad sa daan ng Panginoon. Kaya nagagalit ang Panginoon sa kanila doon sa Israel. Dahil sila ay hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya ito ang sinasabi. Na hindi kami magsisilakad doon. Alam na nila ang totoo. Ganon din sa atin. Ito mga denominasyon, alam nilang totoo. Yung kapatid kong panganay namin, Metodista. Yung pangalawang kapatid ko na babae, Baptist. Alam nila ang Church of Christ. Pero sabi nila, hindi kami magsisilakad doon. Ito na ang sinasabi. Sabi ko, kung ayaw nyo magsilakad sa gusto ng Panginoon, dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, bahala na kayo pagdating ng araw ng paghukom. Basta nalaman nyo na ang katotohanan. Kaya marami ang mga tao ngayon na hindi nagsisilakad sa tunay na daan. Kaya gagawin natin ang ating mga gawa upang sila ay magsilakad doon. Ibalik doon sa tunay na iglesia. Iyon ang daan na gusto mangyari ng ating Panginoon. Kaya ito nang huli. Ito nang huling pag-aaral natin, Restoration History in America. Kaya God willing, next week, will commence Restoration in Canada. Kaya medyo mahaba-habang pag-aaral ito. Bago tayo pupunta dito sa Pilipinas, ito na ang pinakahuling ang restoration sa Pilipinas. Kaya medyo siguro mga 10 lesson pa bago tayo makarating dito sa Pilipinas. Kaya ito na lang po ang ating pag-aralan sa ngayong gabi. Ito na ang katapusan na kwento sa restoration history doon sa Amerika. Kaya susunod, doon naman tayo sa Canada. Sa God willing, sa Lunes, makikita natin. Kaya kung may mga katanungan, sagutin na natin. O kung may dagdag kayo sa pag-aaral nito, doon sa Restoration History sa Amerika, ay ating pagbulay-bulayan. Dahil may panahon pa tayo. 9:30 pa lang. 7:30. 13:30. Oh, mayroon ba?